Tuwang-tuwa kanina ang mga Duterte supporters, mga tol, bago sumapit ang alas 10 ng umaga, pero bigla na lamang po silang nag-iyakan at nang-aaway na. Bakit? Ano bang nangyari, mga tol? Pati media pinag-iinitan po nila. Anong nangyari? Kasi hindi po natuloy yung pinaniniwalaan po nilang Blue Ribbon Committee hearing kuno. Ano? Hindi po natuloy. Kaya naman, galit na galit sila at pati media dinadamay po. Ano po ang balita? Basahin po natin. Sa Abante News Online, breaking news, kanselado na ang nakaplano sanang Blue Ribbon hearing ng Cayetano Block sa Double Gem EDSA Garden Events Place na unang inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor. Ayon sa pamunuan ng venue, nagpasya silang hindi na ituloy ang kaganapan at nilinaw na wala silang kaugnayan sa mga organisador o sa layunin ng nasabing aktibidad. Ay nako mga DDS, iyakan na naman kayo. Mamaya babasahin po natin yung opisyal na pahayag ng Double Gem EDSA Garden Events Place. At syempre, dahil po dyan, hindi po nakapasok itong si Chavit Singson saka si Amy Marcos. Si Robin Padilla, nag-live pa kanina, dumaan yata doon, hindi na rin tumuloy at nagpakita. Ano? Dito po sa balita ng DZRH News, base sa pahayag ni Chavit Singson, inakusahan niya po ng seryoso ang ating Pangulo at ang dating speaker na si Martin Romualdez. Ayon kay Chavit Singson, si Pangulong Bongbong Marcos at Romualdez daw po ang mastermind sa flood control scam, no? Maliwanag ang mastermind dito, si Martin Romualdez at Bongbong Marcos Jr. Former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson arrived at the Double Gem EDSA Garden Events Place in Mandaluyong City on Tuesday, minutes before a scheduled Blue Ribbon hearing promoted by former Congressman Mike Defensor. Upon his arrival, Singson said he was prepared to reveal information he claimed to possess regarding the alleged flood control scandal. He accused former House Speaker Martin Romualdez and President Ferdinand Marcos Jr. of being the masterminds behind corruption linked to flood control projects. Pakinggan po ninyo si Chavit Singson dito, mga tol. Ito po yung kanyang paratang. Walang makapigil sa amin. Magpatay na kami lahat. Pero sa kabila ng ito, Martin Romualdez and Marcos Jr. Sila ang utak. Kaya sila nagpipigil. Mga pulis. Nagpipigil dito. Kasalanan din nila. Pigilan ng bayan. Sigurado ko, nagpray ba kami na sila ang mastermind. Ay nako, pati mga pulis sinisisi pa. Nagtatrabaho lamang yung mga pulis at tumutupad sa kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng kaayusan at katiwasayan. Alam niyo mga tol, bakit antimano sa simula pa lamang kasinungalingan na itong sinasabi ni Chavit Singson kung talagang meron silang ebidensya na si Pangulong Bongbong Marcos ang mastermind. Bahala na si Martin Romualdez, no? Marami namang nagtatanggol sa kanya diyan. Dito focus ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung si Pangulong Bongbong Marcos ang mastermind at meron silang ebidensya, bakit hindi nila itinuloy yung impeachment trial, impeachment complaint laban kay PBBM noong February? Di ba common sense mga tol? Kung merong ebidensya, alam naman nila na kahit anong ingay nila sa publiko, hindi nila makakasuhan ng kasong kriminal si Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanging magagawa nila kung meron talaga silang ebidensya ay magsampa ng impeachment complaint. Pero hindi nga nila ginawa. Nandun na nga sa Senado, ay nandun na nga sa House of Representatives. Itong si Mike Defensor At hindi tinanggap yung impeachment complaint nila kasi walang mag-i-endorsong kongresista. Walang tumanggap Bakit walang tumanggap? Baka yung mga kongresista hindi naniniwala doon sa sinasabi nila. Partikular, yung kapwa nila DDS na si Congressman Alvarez. O di ba?
Si Congressman Alvarez, DDS yun, Duterte supporter talaga yun. Pero siya mismo, tinanggihan niya na i-endorso. Kasi hindi siya naniniwala na merong mga ebidensya kay Pangulong Bongbong Marcos. In fact, doon sa pagsusuri nga ng impeachment complaint na yon, hindi nga nakalagay doon ang akusasyon sa flood control na binabanggit mo dito na iskandal eh. Ang nakalagay doon, ang basihan, kung bakit gusto nilang ma-impeach si PBBM ay dahil sa pagpirma nito sa GAA. Oh. Kaya dito pa lamang mga tol, maliwanag na nagsisinungaling talaga itong si Chavit Singson. Sa bagay, ano pa ang ine-expect natin sa tao na ito? Eh alam naman natin na siya mismo kasi may kinakaharap ding kaliwat kanang kontrobersiya. Sinampahan po ito ng kasong plunder ng isang abogada diyan po sa Ilocos Sur, ano? Si Attorney Cordero ba 'yun? Cordebo, no? Yung tumatayong pinuno ng Narbacan Warriors ba 'yon? Narbacan Warriors. Di ko maalala kasi yung particular na grupo. Pero yan ay naka-file na sa Office of the Ombudsman at inirereklamo nila for plunder si Chavit Singson. Meron pang kamakailan lamang na aresto siya, di ba? Kumalat pa nga yung mugshot niya. At ito ay para naman sa kasong cyber libel. At sino ang nagsampa ng cyber libel complaint laban sa kanya? Ang kapatid niya. Tapos pinalalabas ni Chavit Singson na panggigipit daw yun ng gobyerno. Anak ng teting na yan. Away nyo magkapatid, idadamay nyo pa ang gobyerno at si Pangulong Bongbong Marcos. Yun, maraming salamat si Attorney Cordero. No? Si Attorney Cordero, babae po iyan na pinuno ng isang grupo na lumalaban sa korupsyon sa Narbacan Municipality, yung dating naging mayor din itong si Chavit Singson. O kaya, alam nyo mga tol, ang naniniwala na lamang dyan kay Chavit Singson ay mga DDS no? The rest of the Filipinos hindi na po naniniwala sa kanya. O, pares lang naman ang pahayag na yun, pero tingnan natin sa isang anggulo. Pakinggan natin dito itong si Singson. Yan, nagpipintang. Yan ang nagtatag, nagpipintang. Tayo ang ito. Nagpimalaman, nagpimalaman. Meron tayo, prueba. Meron pinagtagpipan nila. Ang nagtatakip sa kwak. Oo. Yung pala, salamat Mike BP, ano? Warriors Narbacan. O, yun pala, incorporated ang grupo ni Attorney Cordero. No, sila yung nakikipaglaban sa mga korap doon sa lugar nila. At isa po sa itinuturo nila ay itong si Chavit Singson. Nalagpasan na natin, wala namang kwenta yan. No? Yung mga akusasyon niya, halatang paninira lamang sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero itong susunod na makikita ninyo, ito walang hiyato, mga tol. Ang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Babalina. No? O yan, hindi siya pinapasok. Senator Amy Marcos hindi pinapasok nang dumating sa event place sa Mandaluyong City kung saan gaganapin ang pulong ng 18 ex-bodyguards umano ni dating Congressman Saldico. Ang ilan sa nandoon sumisigaw ng papasukin. Maghahanap kami ng mapayapang pamamaraan na ituloy ang pagdinig ng iba't ibang testigo hinggil sa flood control, sabi ni Amy Marcos. Ito yung pangyari kanina. Oh. Tablado. Hindi pinapasok. No? Wala na. Illegal yung gagawin nyo Ha? Kahit magsisigaw kayo dyan, sabagay, di naman talaga sila na nakapasok. Ano? Illegal yung gagawin ninyo. Unang-una, pribadong lugar yan. No? Hindi yan public place na pwede niyong pagdausan ng rally-rally at mag-demand sa gobyerno na kayo'y pagsalitain. Yan ay pag-aari ng pribadong individual or korporasyon at karapatan nila kung sino ang gusto nila dyan o ayaw nila. At maliwanag po na ayaw nila dahil mukhang nilinlang nila itong pamunuan ng place na yan at hindi kagad nila dineklara na sila yung magsasagawa dyan ng illegal na hearing. Illegal po ito mga tol. Mamaya papakinggan natin muli yung interview kay Senator Erwin Tulfo, ang lehitimong chairman ng Blue Ribbon Committee.
dapat na sinigaw nyo eh, Babalina! 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 Tapos may nag-comment kanina, I me tililing! I me tililing! Bakit may I me tililing? Ano? Hindi naman totoo sigurong I me tililing. Kung hindi, Babalina, yon. Hindi talaga maikakaila yung Babalina. O, tuloy tayo dito sa pakikinig dyan. Sabi ni Lepeste, ako bilyonaryo, mananahimik lang ako. Wala, dami kasing anomalya ni Sabit, alam niya sasabit siya. Kaya, yun talaga ang dahilan dyan. No? Ang dami-daming mga bilyonaryo na maayos ang negosyo, kaya sumusunod lang sa batas. Di ba, ang daming mga kontrobersiya nitong si Chavit Singson, kaya nag-iingay. Ganun lang naman yun. Nagagalit si Sub Annihilation. Okay lang yan, tol. Kanina, minura mo yun. Okay lang yan. Kung ayaw nilang mag-live, mag-like, wala tayong magagawa. Pero wag niyong kalilimutang mag-like, mga tol. Nakakalimutan ko na kasing magpaalala eh. Like para mas dumami po ang manonood ni Top 1. Kapag ka dumadami ang manonood ni Top 1, syempre, patuloy kong magagawa ito at blessing sa akin yan. At ang blessing na yan, alam niyo kung maging consistent lang itong views natin, gusto ko talaga mamigay ng blessing dito sa channel natin kinalaunan eh. Sana magtuloy-tuloy po ito, no? Siguro monthly 10,000 pesos hindi nakawalan 'yon. Sa tulong naman na ibinabahagi ninyo kay Top 1, di ba? Kung 10,000 pesos ang ibabahagi natin monthly, kahit pa 5,500 mapagkakalooban natin ang ating mga manonood. Tsambahan, syempre, dahil madami din naman kayo. Kaya salamat sa inyo pong suporta, mga tol. Mag-like kayo, wag nyo nang hintayong murahin pa kayo ni Sub Annihilation. Relax lang, tol, relax lang. Patuloy po tayo dito. We! Saan ang panggigipit dyan? Pribado yung lugar na yan. Anak ng teteng naman, Amy Marcos eh. No? Karapatan ng may-ari na ipatigil yan kung sa tingin nila illegal yung gagawin ninyo. At ito nga po, ang mga DDS kasi, mga tol, ewan ko kung anong ugali meron itong mga vlogger po na ito na gusto nila gulo. Yan o, nagkaroon po ng mainitang pagtatalo dyan o. Yan o. Media vloggers nagkainitan. Ilang crew ng media at vlogger nagkainitan sa pagdarausan ng pulong ng 18 bodyguards ni dating Saldico sa Mandaluyong City. At ito pa nga po yan, Edit ito, ang kwento. Medyo nagkaroon ng komosyon dito sa labas ng Double Gem EDSA Garden Events Place dito sa Ortigas Station ng MRT southbound dahil hindi pa pinapapasok ang mga miyembro ng media dito sa lugar kung saan gagawin nga yung sinasabi nilang Senate Blue Ribbon hearing na kanilang komite. So, hawak na black. Kanina, dumating na dito sina Senator Amy Marcos at saka si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Dito talagang nagdiriwang na ang DDS ngayon, mga tol, sa latest na nakita natin sa SMNI. Ito po, yan ang kaganapan ngayon, mga tol. Matutuloy na. Okay? Matutuloy na ang hearing. Pakinggan muna natin ito. Ang bogus hearing nila. Vloggers, yung labas or entrance nitong gate. Pero yung mismong events place kasi sila na yung nag-hold muna pansamantala dahil they're worried because it's a private property dahil nasa dami ng media dito sa labas. Nag-deploy na rin ng mga pulis ng dagdag na puwersa. More than 200 po ito na mga pulis na nandito.
kasi nagkakos din talaga ng traffic dito sa area. So, kanina nagkatulakan, nagkasigawan, ang hanay ng mga vloggers at hanay naman ng mga traditional media. So, dito, taste muna sa arawan ang lahat habang naghihintay na mapayagang makapasok sa loob. Kung ngayon, inaabangan yung pagdating ng 18 sinasabing ex-Marines, parang masimulan na yung ginagawang investigasyon di umano sa sinasabing maletang pera. Medyo talaga kanya-kanyang taas ng camera, cellphone dito sa lugar. Yan nagkaroon ng kaguluhan, hindi naman kaguluhan rather, nagkainitan lang ang mga ilan sa media at saka vlogger. Nagtataka tayo dito sa mga vlogger na to, ayaw umasta ng professional eh. Tingin ko naman may mga sapat din naman na kaisipan ito at ewan ko kung may pinag-aralan. Pero hindi naman rason mga tol kung wala kang pinag-aralan para hindi ka umasal ng tama, di ba? Kahit wala kang pinag-aralan, kung ikaw ay pinalaki ng maayos ng iyong mga magulang, makikita ito sa iyong pag-uugali at aksyon. Ang problema sa mga DDS, grabe, nakita niyo naman kung paano sila parang baliw na nagsasalita sa harapan ng camera, no? Yung mga sample na pinag-usapan natin nung nakaraan, yung mga footages, di ba? Merong isang nag-uumiyak, may patawag-tawag pa sa ating Panginoon, tapos merong isang nagbabanta na handa siyang pumatay, anak ng teteng na yan talaga, ngayon, ito yung sitwasyon ng 18 Marites plus 14 Marites, no? Hindi ko lang maipakita sa inyo dahil syempre SMN na yan, baka i-strike pa tayo niyan eh. Ayan Ang nakikita po natin dito ngayon sa live nila ay meron na pong mga 18 Marites. Ewan ko kung kasama na dito yung 14 Marites. Tapos mga bakanteng upuan, no? Mga bakanteng upuan at nasa bandang likuran sila, mga nakasuot po sila ng kulay itim. Tapos sa harapan ng kanilang mga suot ay meron pang Bible verse, parang mga napaka-bubuti, ano? Pwede naman magsalita ng makatotohanan kung totoo talaga sinasabi nila nang hindi nagagamit pa ng mga Bible verse. Bakit nila ginagamit yan mga tol? Para magkaroon kuno ng integrity, ng credibility, yung kanilang mga statement. Bakit nila ginagamit ang ex-Marines? Kasi pag sinabing Marines, kahanga-hanga. Yun kagad yung, kumbaga, panimula nila para makita sila ng tao. No, maging credible sila kuno sa mga sasabihin po nila. Ngayon, balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapang balita. At ito nga po yung official statement ng Garden Events Place na yan, yung Double Gem EDSA Garden Events Place. Sa balita po ng DZMM Radio Patrol, tingnan, ito ang opisyal na pahayag ng Double Gem EDSA Garden Events, ang lugar na pagdarausan sana ng Blue Ribbon Committee hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor. Ayon po dito, Double Gem EDSA Garden Events Place respectfully informs the public that the scheduled Blue Ribbon Committee event at our venue will no longer proceed as originally planned. We would also like to reiterate that Double Gem EDSA Garden Events Place has no affiliation o dinidisown sila. Hindi po nire-recognize nito pong Double Gem EDSA Garden Events Place yung ginagawa po nito pong mga organizers, has no affiliation whatsoever with the organizers, participants, or subject matter of the event. Our role was solely that of an independent events venue provider. Any updates regarding the event, including any future arrangements or announcements, will be communicated through their appropriate official channels. We sincerely thank everyone for their understanding and cooperation. Di ba? Kasi bakit po ito ginawa ng Double
GEM EDSA Garden Events Place, ang nakikita kong dahilan dito mga tol, ay illegal po yung gagawin nitong grupo na ito ng mga senador kasama ng 18 Marites at posible dagdag na 14 Marites, no? At sa anumang illegal na gawain, pwede kang madamay. Lalong-lalo na lugar mo yung pagdarausan ng illegal na gawain tapos magbababanggit pa diyan. Malamang sa malamang ng mga mapanirang akusasyon later. At dito nga po sa nakikita natin, 'di ba? O yan ang SMNI o 'di ba sa SMNI kinover po ito ng SMNI. I do not know kung kinover din ito ng Net25 mga tol. Tingnan nga natin kung kinover din ng Net25 kasi yan lang naman yung dalawang kabati ay hindi na tinuloy ng Net25 yung kanilang coverage, no? Yan lang naman ang kabati ng mga DDS Diyan sila naniniwala sa dalawa na yan Ang Net25 saka SMNI. Ang GMA mukhang hindi naman po nag-cover na. Wala pong live streaming ang GMA kaugnay niyan. Ang ABS-CBN, tinitingnan ko po dito, wala rin. Yan. Sige, tingnan nga natin dito sa YouTube mismo, no? Yan wala rin pong coverage ang ABS-CBN News. Ito. Tingnan natin yung mga mainstream media na talagang merong kredibilidad. Yan wala wala dito, no? Tapos ang GMA wala din. Tingnan natin. Ang GMA wala din sila. Hindi nila hindi ako GMA network pala hindi ako nakasubscribe. Yung GMA News tayo. Hanapin natin GMA News yan. Wala din, ano? Wala din silang coverage diyan sa magaganap na yan na bogus hearing ng Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Tingnan natin ang TV5, ang News 5. Lahat ng mga mainstream media other than naka-live pala Philippine and Germany. Yan si Pangulong Bongbong Marcos nagsasalita. Wala sila, no? Ang iba pang mga mainstream media wala. Tanging ang SMNI ang nag-cover sa kanila. Alam naman natin kung bakit po ito kino-cover ng SMNI, di ba? Kailangan pa ba natin ipaliwanag sa inyo, mga tol? Pero ano ba ang katotohanan sa likod ng Blue Ribbon kuno na yan? No, pakinggan natin si Senator Erwin Tulfo. Si Senator Erwin Tulfo, kausapin muna natin habang nagbi-breakfast kayo dyan. Member po ng Senate Majority Block at chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga po sa inyo, Senator Erwin. Siya talaga ang chairman, hindi si Pia Cayetano. No, tanggal na sila ng June 3 Tinanggal na bilang Senate President si Alan Peter Cayetano. Tinanggal bilang Senate President pro tempore si Loren Legarda. Tinanggal lahat ng mga chairman at anong pang posisyon diyan kasama yung majority floor leader at deputies po nito noong June 3, 2011 at 2026. Ganun lang po 'yon. No? Ngayon, kung kine-question ng grupo nitong sina Cayetano na illegal 'yon, hindi nila makukuha sa live selling sa Facebook. Hindi nila makukuha sa mga press conference yan. Ang tanging makakapagsabi na illegal 'yon ay ang Korte Suprema. Dahil ang presumption of regularity na gumanap sa trabaho ang mga senador mula sa majority ngayon ay nasa panig po nila, no? Presumption of regularity principle ang tawag ng mga abogado doon na pine-presume, pinagpapalagay sa harapan ng batas na ang isang ahensya ng gobyerno kapag ka nagsagawa ito ng trabaho ay tama. Nagtrabaho sila nung araw na yun Hindi lang pumasok itong sina Cayetano. Kaya kung kina-question nila yon, dali nila sa Korte Suprema. Bakit ayaw nilang dalhin sa Korte Suprema? Kasi alam nila na matatalo sila. O kung mananalo man sila, alam din ni Cayetano na wala na siyang bilang. Ilan na lamang ba ang meron kay Cayetano? At ilan ang majority ngayon? Ang majority ngayon ay 12. Bukas, papasok pa itong si Senator Joel Villanueva dahil merong special session na pinatawag ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang natin tiyak kung ito bang si Joel Villanueva ipapanig na sa grupo ni Gatchalian. Pero kahit hindi siya pumanig, 12 ay sapat para po sa isang quorum na tinatawag at magkaroon ng business activity diyan po sa Senado. Meron pang nababalita na 2 pa raw pong mga senador o hanggang 3 pwede pa raw pong tumalon papunta kina
Sherwin Gatchalian. O, di ilan lahat yun? Aabot po ng 15 pag nagkataon o 16? No? Sapat na po yun para mag-elect ng panibagong Senate President. Pero alam niyo, kahit hindi magkaroon ng eleksyon ng isang Senate President, malamang sa malamang, kinikilala naman na kung sino ang pinuno diyan, walang iba kung hindi si Senator Sherwin Gatchalian. Erwin? Magandang umaga, paring Alvin. Opo, ano itong pinagsasabi ni former Congressman Mike Defensor, di umano, na may hearing today ang Blue Ribbon Committee, Senator Erwin? Press con siguro nila yan. Hindi naman pwedeng matawag Yan. na Blue Ribbon. Yun lang yun, press con lang yun. Walang Blue Ribbon Committee hearing dahil illegal yan eh. Press con yan or media forum. Oo. Siyempre mag-iimbita na naman ng media. Alam nila na nila live sila ng media. Pero in reality, hindi official yan kasi hindi naman recorded yan. Tama. Kasi to be able na maging official ang isang hearing ay dapat nandun yung secretariat. Tama. Yung recorder, yung mag-video, videographer. Wala yun. Dahil Oy! na. Yung best friend ng mga DDS naka-live na rin. Naka-live na rin po ang Net25. Ito. Ang Net25 naka-live na. Ang Net25 hindi madamot ito sa kanilang programa, no? Yan ang maganda lang sa Net25. Hindi yan ang i-strike. Ang ano kasi mga tol, ang SMNI nang i-strike yun. Meron tayong mga kilalang vlogger na kinopyright strike ng SMNI. Karapatan naman nila yon. Pero ang maganda sa ibang mga mainstream media, ang Net25 in fairness naman sa kanila, hindi po ito nang i-strike. Ano? After all, copyright fair use ang ginagawa po natin at tayo naman po yung nagre-react. Ito po yung kasalukuyang ngayong kaganapan sa hindi pa po tukoy na lugar. Hindi po dito nakalagay kung saan po ito, pero nakikita na po natin ang bilang ng mga naka-black na shirts, no? At usually sa mga nakalipas na appearances ng mga 18 Marites, black lagi ang suot po nila. Bilangin natin sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 lahat ng kalalakihan na nakita ko, pang 24. Kung 18, di may nadagdag na 6. Pero sabi nila, 14 daw po ang mag-a-appear. Malalaman natin yan mga tol kung anong mangyayari dyan. Tuloy tayo sa pakikinig kay Senator Erwin Tulfo. Sa labas pa ng Senado, nagaganapin. So obviously, talagang pang press release lang yung gaganapin mamaya. Hindi matatawag na Blue Ribbon hearing. Siguro yung mga hindi nakakaintindi pa rin Alvin ng mga kababayan natin, maniniwala na Blue Ribbon hearing yan. Pero hindi po pwedeng Blue Ribbon hearing kasi nga hindi siya official. Tama. Number 2, yung mga sinasabing mga chairman ng Blue Ribbon, sila Senadora Pia, tapos Vice Chair si Marcoleta, di ba, diniklara ng all seats vacant. Ibig sabihin, wala sila sa pwesto na at kami na nga ang pumalit dahil meron kaming quorum. Wala bang gagawin? So wala yan. Yan ay isang Wala bang gagawin ang ating law enforcer upang pigilan yung 18 bagman, defensor? Kasi po, istorbo na wala namang magagawa kasi karapatan po nila magtipon-tipon. Tandaan natin ito mga tol. Ang karapatan sa pagtitipon-tipon at pagpapahayag ay garantisado po ito ng ating konstitusyon. Nakalagay po yan partikular sa Article 2, Section 4 at Section 8 kung hindi ako nagkakamali ng Bill of Rights, no? The right to speech and the right to peaceably assemble, ano? Ang punto lamang, magkakaroon lamang ng karapatan ng ating law enforcement authorities na pigilan ng mga yan kung sila po ilalabag sa batas. Halimbawa, nag-create na sila ng kaguluhan. Pero kung nagsasalita lamang sila ng mga sinasabi nila, which is possibly paglabag sa karapatan ng iba, hindi po pwedeng pigilan yon ng ating otoridad. Ang mangyayari lamang doon is, siyempre, kung sino man yung sinisiraan nila, yun na yung magsasampa ng kaso eventually sa kanila ng mga kaukulang or appropriate na kaso. Katulad po ng mga ginawa ng iba't ibang personalidad na nagsampa na po ng kaso sa kanila. Sino-sino yung mga nagkaso sa kanila? Mamaya babanggitin ko, pakinggan natin muna
patuloy si Senator Erwin Tulfo rito at may sasagutin lang ako sa Messenger mga tol kasi may kinakausap akong tao ngayon. Gusto ko talagang mapanood ang laban ng Hinebra bukas. Hinebra! Hinebra ba tayo mga tol? Hinebra laban bukas, Game 7. Press conference at asahan na po natin na kung ano na lang sasabihin. May bit-bit naman ng mga bagong testigo raw. So, anyway, nakakatuwa panoorin dahil yung mga istorya doon, mga kwento. Kaya, alam mo naman, tingnan natin kung sino mga idadagdag na naman ng mga opisyal at idadamay dyan. Opo, mga 14 raw eh. May bago na namang magsasalita. Pero mali po ang term na hearing. Hindi po hearing ang tawag dun. Diba, Senator? Hindi po. Yan. Ang tawag po doon ay press conference. Okay? O, tawag ni Senator Erwin Tulfo is press conference o kung ano man. No? Sino-sino yung mga nagkasupo dito sa mga ito? Nandyan sina dating NSA Edgardo Anyo. Tapos, nandyan sina Leila de Lima, Father Flaviano, Antonio Trillanes, si Senator Erwin Tulfo, nagkaso na rin yan. Si Senator Tito Soto, magkakaso rin. O nakapagkaso na ba? O magkakaso pa lang. Si Congressman Janet Garin, si Congressman Zia Adjong, at marami pa. Hindi ko na lang matandaan mga tol, pero maliwanag na itong mga ginagawa po nila, nagresulta po yon sa kaso laban sa kanila. And perhaps, itong nakikita po natin dito, magre-resulta rin po ito sa kasong panibago. Dahil kapag sila po nagsalita na naman dito ng mga mapanirang akusasyon, hindi po ito appropriate place para masabing meron silang immunity na katulad ng kung sila'y magsasalita sa isang lehitimong hearing. Ito po, wala ito hindi ito ginanap sa Senado. Ang magpapacilitate nito, hindi po lehitimong opisyales ng Blue Ribbon Committee. Kung sakaling pupunta dito ang mga senador na ito, posible pa nga makasuhan kung sino man ang senador na pupunta dyan at mag-aakusa ng walang basihan sa mga individual na kanila pong idadamay. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kahit senador, posibleng makasuhan dito kapag sila po ay nakisabwatan sa paninira sa reputasyon ng iba na gagawin mamaya nitong 18 marites na ito plus 14 marites kung totoo man yon. Tuloy po tayo sa pakikinig dito kay Senator Erwin Tulfo. Opo. Siguro or media forum or kung ano man yan tawag ko dyan, palagay ko forum po yan at yun may mga speaker sila yung 14 na mga bodyguard ay 18 tapos ngayon 14. So ayan yung mga dating bodyguard ni Saldico. Yan ay yung mga retired na mga awol kasi 100 ang bodyguard ni Saldico. Kasi pati mga negosyo niya. Pero yung mga yan, may mga bodyguard siya na talagang active duty na PNP, active na AFP. Pero yung mga yan, mga wala na sa serbisyo nung maging bodyguard niya at pinagsusweldohan. Opo. Pero napansin ko, Senator Erwin, mukhang tinatarget po kayo na may dumaan sa feed ko, sa TikTok ata, sa TikTok feed ko, ang tinitira po kayo, ang sabi, parang nagdala kayo ng babae dun sa camera nung congressman kayo. Naalala ko yun Paano naman tayo pakita nila yung CCTV. Ang dami CCTV doon. Ang sasabihin ko lang naman doon, CCTV. Abay, hindi mahirap na kumilos ngayon. Baring Alping, yung puro kwento na, yung pati sinasabi sa mga hotel, nagdala ng babae. Sa CCTV, dalhin nyo yung CCTV. Ako, i-challenge ko sila. Hingin nyo ng doon sa Kongreso, ibigay nyo, yung sect dyan ng Kongreso, bigyan nyo ng CCTV. Ako, nagdala ako ng babae dyan. At pati sa mga hotel na pinagbabanggit lang, kaya ako yung natatawa na lang. Grabe, no? Yung mga puro yung akusasyon kasi na yan mga tol ng 18 marites na yan kay Senator Erwin Tulfo, afterthought na lang yun No, wala nga yun sa affidavit nila. Tapos pinagpilitan lang ng mga senador na sina Marcoleta at Cayetano na para bang magtatanong sila at ang madadamay
si Senator Erwin Tulfo. Biruin mo, aakusahan mo, sino ba naman ng tanga? Assuming hindi ko sinasabing totoo na merong isang kongresista na babaero, no? O kaya merong isang mambabatas na babaero. Sa tingin mo, yung babae niya, dadalhin niya mismo doon sa lugar kung saan siya nagtatrabaho? At maraming mga CCTV na open sa mata ng publiko? No? Kaya, napaka-incredible, no? And unbelievable ng mga akusasyon na ito ng 18 Marites, particular dito po kay Senator Erwin Tulfo. Yan, pag binabasa ko yung mga video. So, hindi kayo nababahala, Senator. Hindi kayo tinatablan ng ganyan. Hindi. Alam mo, paring Alvin, dinimanda ko na nga yung tatlo, yung nagawa-gawa na. Tatanga-tanga talaga tong mga Duterte supporters na ito. Alam niyo, sa kinikita ko, tatanggap pa ba ako ng bayad? Saka kahit ako'y hindi kumikita dito kung ako'y hindi nakikita dito sa programa na to, titigil na lang ako kaysa tumanggap ako ng bayad. No, nakakahiya yun, ipapakain mo sa pamilya mo, manggagaling sa bayad. Kung saan man galing yan, nakakahiya pa rin yun. Biruin mo, lalong-lalo na kung galing ito sa pera ng gobyerno. Oh. Eto, sa tingin ninyo, mga tatanga-tangang DDS, salamat sa mga manonood natin at salamat na rin sa inyo, mga tatanga-tangang DDS. Eto, nagulat talaga ako ngayon sa pagtanggap ninyo, mga tol. $11,431. Mga tangang DDS. Ito yung kinikita ng channel ko na pinapanooran ninyo. Kaya kung sa tingin ninyo, dapat tumigil ako dito, huwag kayong manood sa akin, nakakatulong kayo, mga tatanga-tanga. Ang laki-laki niyan, kalahating milyon yan. Mga 100,000 ang tax ko dyan. 11,000. Mga nasa 500,000 mahigit yan. Ang ibabayad kong tax dyan, nasa 100,000. Ikaw ba, mga tatanga-tangang DDS, nagbabayad ba kayo ng tax? Mga tangang DDS? Nagbabayad ba kayo ng tax? Kahapon lamang, ito yung binayad kong tax, Pakita ko sa inyo. Ito yung binayaran kong tax, mga tangang DDS. Ang mga pinapanood nyo ba, nagbabayad ng tax? Ito, kahapon lamang, na-late pa nga ako ng filing, kaya, yan, Diba? Kaya nagkaroon ako ng penalty. Nakikita nyo yan? Ito ay para lamang sa January to March, mga tanga. Mga tatanga-tangang DDS, biruin ninyo, ang binayad ko sa BIR ay almost 19,000 pesos para lamang yan sa January to March 2026. Tapos nakita nyo ito, mga tanga, $11,000. Ang ibabayad ko dyan sa July, sa July, next month. Nasa 100,000 pesos ang tax ko. Mga tanga. Tapos, ako pa pagsasabihan nyo ng bayaran, anak ng teting kayo, mga tanganga talaga kayo, napakatanga nyo talagang mga DDS. No? Ang hirap nyo talagang paliwanagan, mga tatanga-tangang DDS. Sa bagay, kahit ano namang sabihin nyo sa akin, pabor na pabor sa akin Bakit? The moment na nagpapakatanga kayo dito, mga tangang DDS, lalo nyo lang akong tinutulungan na ma-promote yung channel ko at kumita ako dito. Magpaparapol ako ng 10,000 pesos. Baka gusto nyo sumali, mga tatanga-tangang DDS. Magpaparapol ako ng 10,000 pesos, huwag kayong aalis kasi kahit kayo DDS, pwede kayong sumali. Dahil ang gagawin ko, magbababa lang ako ng cellphone number at kung sino yung makakapasok, siya yung bibigyan ko. Gagawin natin tigli 500 piso, hatiin natin yung 10,000 sa tigli 500 piso. Sali kayo mga tatanga-tangang DDS Na human trafficking, pagkatapos human trafficking doon, number one, CCTV ulit, tignan yung mga hotel, ipresenta nila, okay, magdala sila na talaga may babae akong kasama, may babae akong dinala. Ewan ko, pagkatapos yung mga maleta. Kaya nag-file na ako ng demanda para, in fairness naman din, kasi sabi ni si Attorney Talikod, sino ba yung attorney nila? Baligod. Baligod, sorry, kalawang Talikod. Anyway, sinasabi niya na mag-inhibit ako. Well, fine. Sabi ko, pag nagkaroon ng special session, yung bubuuin na talaga yung totoo. Talaga kayo. Itong mga tatanga-tangang DDS, ang argumento,
Bayarang ka, bangag ka, adik ka. Sa tingin nyo mga tol, mukha ba akong adik? Tingnan nyo naman yung mukha ko. Hindi ako pogi, pero tingnan nyo naman. Mukha ba akong adik? Tingnan nyo yung labi ko. Ano, walang lipstick yan, oh. Kaya sabi nila, bakla daw ako eh. Kasi biruin mo, kahit hindi ako nagle-lipstick, tingnan mo to, oh. Oh. May ganyan bang adik? Mga tatanga-tanga kayo? Oh, anyway mga tol, mas mahalaga sa akin ngayon ang laban ng Hinebra bukas. May kinakausap ako, kailangan ko ng ticket. Kailangan ko talaga ng ticket mga tol. Gusto ko mapanood ang laban ng Hinebra bukas. Kaya pansamantala na muna tayo magtatapos. Maraming salamat sa inyo. May kausap lang ako sa Messenger. At later magla-live tayo ulit. Kita-kits tayo. Salamat sa suporta ninyo. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.